Welcome back mga brothers sa ating walk around review. Today's episode, kasama natin ngayon ang pinakabagong scrambler bike ng FKM. Ito nga yung Express 500 SE. Pero bago tayo magpatuloy mga brothers, sana isuportahan ng ating YouTube channel ay mag-subscribe at huwag nyo pong skip ang ads. At kung dito naman kayo sa Facebook nanonood, mag-follow na kayo at i-share nyo naman ang ating episode. At salamat na agad. Kaya mga brothers, let's go! Sa go! Get ready. Drop the beat. Okay. 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 Okay, 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 okay. 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 Sa dami ng nakita kong mga mid-size scrambler bike mga brothers, ito ata nga nilabas ng FKM ang pinaka na-excite ako dahil sa kanyang body design. Alam natin pagka isang scrambler isa itong dual sports na motor. Ibig sabihin pwede siya sa off-road and on-road. Kaya naman ito naka dual sports na gulong, no? Ang design nito mga brothers ay kakaiba. Para sa akin, para sa isang European style na scrambler bike. At makikita nyo naman dito na wala na itong halos na peelings at hubad dito at yung pagiging rugged look ng motor present na present sa kanya. I guess para talaga sa mga rider ito na mahihilig mag-adventure, yung mga mag-off-road riding, especially sa mga lahar, no? Ito yung motorsiklo, no? At syempre pa, ang kagandahan dito, mapapasok nyo ito sa mga expressway dito sa Pilipinas. Dito sa harapan mga brothers, meron tayo ritong scrambler na handlebar na setup. At ang kagandahan pa dito, meron na rin siyang maliit na windshield, no? For more rugged look para dito sa kanyang headlight. At meron pa yung headlight grills, tingnan nyo naman, formado. At naka-custom made ang ating turn lights dito na pinaiilaw ng LED. Going naman dito sa kanyang headlight, naka-LED na rin ang mga bombilya nito magmula sa low beam, high beam, at kahit yung kanyang daytime running lights. At same din yung kanyang headlight na merong north, east, west at south. Meron tayo ritong mataas na profile pagdating sa kanyang front fender, which is ito yung mga typical na makikita natin sa mga enduro bikes and also sa ganitong segment ng motor na scrambler. Ang kagandahan pa rito mga brothers is naka-inverted ang ating front telescopic port dito, which is good pagdating sa mga lubak. At ang matindi pa rito mga brothers, yung gulong na nilagay sa kanya hindi lang ordinaryong gulong. Ito naka Pirelli Scorpion tire na mga brad. Alam nyo naman kung magkano ang presyuhan nito, pero itong si FKM hindi na tinipid ang kanilang scrambler bike at nilagay na nila kagad dito as a stock tire na meron tire size na 110 by 80 at 19 inches na gulong. Ang kagandahan pa rito mga brothers, naka tubeless pa yan, kita nyo naman, no? Ang ating preno rito mga brothers is naka hydraulic na disc brake po with the 4 piston path caliper, no? Naka radial mounting na po yan, which is good para sa performance pagdating sa kanyang preno at dinagdagan pa yan ng FKM ng ABS for the safety natin sa daan. Dito sa likod mga brothers, napakalinis ng setup nito mga brothers. At tignan nyo naman, naka-centered monoshock ang kanyang rear suspension. Kaya naman, ang linis ng underneath. At hindi lang yan, naka-pro-link pa ito, which is good para sa kanyang bouncing and rebound, no? At ang ating swing arm dito, naka-trellis type, tignan nyo naman, napakaangas ng pagkakayari niyan. At naka-display na rin tayo rito mga brothers with the ABS na yan, no? Ang taillight natin hindi naglalayo sa disenyo sa kilalang Palcom X400 ng FKM. LED na rin yan at yung turn lights nito is parehas din sa harapan na naka-custom made na pinaiilaw na rin ng LED. Maiksi lang ang ating rear fender dito at naka-extend ito ng konti para sa kanyang plaka at may sarili na rin itong ilaw. Sabi ko nga mga brothers, naka Pirelli Scorpion ang gulong na nito na meron tire size na 150 by 60 at 17 inches dito naman sa likod. Naka tubeless na rin yan at tignan nyo naman yung rim set mga brother. Gold kasandatingan na which is nagpapa-premium at nagpaparagid dito kay Express 500 SE. At sabayan pa yan ng pulley stainless muffler system na naka-upright position para hindi basta-basta marumihan at pasukin ng tubig. At yung muffler guard parang custom made na rin, may mga butas-butas yan dyan sa kanyang muffler cover, di ba?
Sa side profile naman mga brothers, makikita natin dito na hindi naman sila halos naglalayo doon sa kapatid niya na si Express 500 Racer, no? Mas mataas lang ang seat height at yung ground clearance nito na mamaya natin pag-uusapan pag nag-bike fit na tayo. Meron tayo rito sa sticker sa tangke niya na merong Express 500 at doon sa kanyang side fairings nandun yung SC. Bali may dalawang kulay ito. Itong nire-review natin is sa silver yellow at meron pa silang ilalabas na silver blue naman. At yung badge naman ng FKM nandiyan pa rin sa bandang taas ng tangke. No, meron pa yung pinaka parang oblong na plate diyan na parang pwede niyo paglagyan ng mga numbers, mostly kasi mga scrambler dati may mga ganyan, no. At pwede niyo rin yan lagyan ng mga pangalan niyo, bahala kayo. Kasi sa classic custom motorcycle naman kanya-kanyang trip yan mga brothers. At ang mga food pegs natin dito, syempre pa heavy duty ang datingan, no? May mga ipin yan, kaya naman na mas madaling tapakan at hindi basta-basta dudulas ang ating mga paa. Yung approach ng upuan dito mga brothers, sabi ko nga same lang ito sa kanyang kapatid na sa Express 500 SC na naka-extend yung taas papunta sa ibabaw ng tangke. Ito yung gusto ko dito, no? Kahit papaano safe na safe ang ating mga yag balls, lalo na sa mga biglaang preno o kung mag-o-offroad tayo, no? Hindi siya ganon kasakit. Dito sa cockpit makikita natin na meron itong premium design na switches pagdating sa kanyang handlebar, no? Dito sa kaliwa nandyan ang ating busina, left and right, hazard switch, low beam, high beam at flasher. At syempre pa nandyan yung ating heavy duty na non-adjustable na clutch lever. Dito naman sa kanan nandito ang ating kill switch, on and off ng ating headlight at electronic starting. At ito naka quick throttle na rin mga brothers. Ang handle grip naman natin dito quality na rin kahit hindi na kayo magpalit with the N-bar na bakal. Ang ating side mirror para sa akin okay na ito at standard naman ito. Pero kung makukulit ang inyong kukute, pwede nyo naman din yung palitan ng mga N-bar na side mirror. Meron na rin itong USB charging port, makikita nyo yan dito sa left side ng handlebar sa baba po ng kabitan ng side mirror. Alright, going naman dito sa gitna makikita na natin ang color digital meter ng mismong motorsiklo. Meron itong RPM tayo dyan na makikita, gear indicator, speed meter sa gitna, left and right, clock and ang ating odometer at saka syempre yung ating trip meter, no. Nandiyan na rin ang ating fuel meter sa baba, sa right side dyan, at sa left naman yung ating engine temperature. Yung mga essential lang ang sinama dito sa kanyang speed meter na bilog mga brothers. Pero ganun pa man, wala ka na rin hahanapin sa kanyang meter panel. Yung ibabaw ng tangke nito mga brothers, gustong gusto kong titigan. Makikita nyo yung mga kanto at yung ginawang shape dito ng FKM, very unique din. At yung kanyang tank cap, meron pang nakalagay na X na ibig sabihin it represent ng kanyang pagiging rugged and dual sports or scrambler na sabihin na natin sa kanyang category. Meron nga palang tank capacity ito ng 13.5 liters at wala pa nga tayo rito reading pagdating sa kanyang fuel consumption since hindi pa naman dati nito na ilo-long ride. Kaya abangan nyo ito mga brothers sa ating YouTube channel at syempre sa ating Facebook page. Alright mga brothers, in bike fitting, obvious naman na upright ang ating riding position dito. And for the reference mga brothers, I'm only 5'4" at naka-boots po tayo ng Stitch sole, kaya naman may taas na tayo siguro ng around 5'5". At meron ng reach ang braso natin ng around 20 inches. So ganyan po ang itsura. Mga brad, mataas po ang seat height nito na umaabot ng 839 mm. Kaya po sigurado na nakatingkayad tayo dito pag sinakyan. Pero kaya naman natin tong maninuhin. Kaya kung sakaling mga 5'4" kayo na katulad ko, sigurado mamamanage nyo pa rin naman itong scrambler bike ng FKM. Ito nga yung si Express 500 SC. Pagdating naman sa kanyang ground clearance mga brothers, meron itong 200 mm. Mataas po ito dahil isa itong dual sports na motor. At meron siyang wheelbase mga brothers na umaabot ng 1,441 mm. Okay. Pagdating naman sa kanyang bigat mga brothers, meron itong total weight na 192 kg, which is given naman yon para sa isang 500cc na motor. Wag lang tataas ng 200 pataas na bigat, siguradong medyo challenging na i-drive. Pero itong si Express 500 SC, sigurado ako magaang ito pagka na test ride natin yan. Kaya abangan nyo yan mga brothers.
Kaya bike fitting mga brothers, masasabi ko dito, maganda yung kapit ng upuan, komportable upuan with the upright riding position na magagamit natin sa long ride, sa traffic at kahit sa off-road, siguradong hindi tayo pahihirapan ito dahil bulky ang kanyang manibela. Kaya ito approve sa akin, no? Isang makina lang naman ang sinalpak ng FKM pagdating dito sa Express 500 series nila. Yung isa nga is Racer, ito naman yung Scrambler na merong 500cc. Para twin cylinder po ito mga brothers at merong 8 valves na double overhead cam ang valve train. Naka-liquid cooled po ang mismong motorsiklo dahil po mataas ang kanyang compression ratio. At syempre pa naka-fuel injected na rin ito with the 6-speed manual transmission at equipped pa po yan ng slipper clutch and assist, no? Pagdating sa kanyang arangkada, kaya nitong pumalo ng 43 Nm of torque at 6,750 RPM at kaya naman nitong dumulo ng 46.9 horsepower at 8,500 RPM mga brothers. Gustong gusto ko rito yung pagkakadesenyo ng makina ng FKM, mabulto siya mga brother at meron pa yung engine guard sa ilalim ng mismong makina niya para extra suporta lalo na pag nagtitrail na tayo. Alright? At ito na mga brothers, napag-usapan na natin ang specs and features nitong bagong scrambler bike ng FKM. Ito nga yung Express 500 SC. At abangan nyo mga brothers, magiging available po ito sa month ng June 2025. At open na po tayo for the reservation sa mga gusto na magpa-reserve para ma-secured po ang unit. Dahil ang first batch ay siguradong nagkakaubusan na. So PM nyo ako dyan. At available na rin po ito sa YL Finance kung gusto nyo naman pong kunin ng terms itong motorsiklong ito. Kaya mag-PM na kayo mga brad para ma-assist natin kaagad kayo pagdating sa requirements at sa CI ng inyong lugar. Okay? So mga brothers, mag-comment naman kayo ng yes kung nagustuhan nyo po itong bagong scrambler bike ng FKM. Ito nga yung Express 500 SC. At abangan nyo, iti-test ride natin itong motorsiklong ito para makita natin ang performance niya sa isang initial impression ride. Alright mga brothers, kaya for a while, ride safe and cheers! Okay. Every tape, gonna take it, cook it, shake it, bake it, every flavor, every tape, gonna take it, cook it.